ang nasasangkot, mga kababayan. Gusto niyo po bang pag-usapan natin kung ano po yung mga tatalakayin diyan sa impeachment na yan? Sige po, eto. Ito, mga bossing, nakikita ko matibay na ebidensya ho ito. No? Nakikita ko matibay na ebidensya ho ito laban kay Vice Presidente, mga kababayan. Ito, yung isinabmit po nila, mga boss, chief, amo, sir, madam. No? Sabi ni Samuel, luz testika, di kami nasasaktan. Batang Tondo kami, batang Saragosa, Wagas. So, napupunta ako dyan. Dati, nung bata ako, dyan sa Wagas, Sir Samuel, meron pong ginagawang ano dyan, kalsada. No? Tapos may bumubulwak na tubig. Nagsuswimming po kami doon. Sa kalsada, nagdadaanan yung mga truck. Oh, naalala ko, Wagas eh. Ngayon, dito pa lang ho, kitang-kita na mahihirapang mailusot po si Inday Sara Duterte. Kaya po ako, simula po nung natapos yung eleksyon, mga kababayan, lagi ko pong sinasabi, wag tayong papayag na mamamayang Pilipino. Ano po? Na etong mga judge, na kapag sila ay bumoto, mapa-impeachment si Inday Sara Duterte o hindi impeach si Inday Sara Duterte, at least, para naman po sa ating kaliwanagan, bigyan nila tayo ng tamang pagpapaliwanag. Dali lang. Di ba? Tututo ka doon sa investigasyon eh. Aaralin mo yung investigasyon eh bago ka magbigay ng iyong boto. O, sasabihin mo lang. Di ba? Sasabihin mo lang, o ganito po, kaya ako po ibinoto para hindi ma-impeach si Inday Sara Duterte dahil yung mga nakita ko na mga resibo ay walang katotohanan at ginawa-gawa lang ng Kongreso. Ayan, ganon. Di ba? Mga bossing, kaso hindi uubra yung ano na yon. Hindi uubra yung paliwanag na yun. Bakit po? Yung mga resibo ho, mga kababayan, na isinumite nila sa House of Representatives, isinabmit na po yun sa COA ng Office of the Vice President. Ibig sabihin, no? Office of the Vice President, ito po ang pagpapatunay namin kung saan po nagasta yung mga pera o pondo na ipinagkaloob po sa amin para sa confidential funds. Sila po ang nag-abot nun. Hindi po gawa-gawa ng kusino mong Poncio Pilato. Ganon din po sa Department of Education. Sa kanila po nanggaling yung mga listahan na yon, mga bossing. Ano-ano yung pangalan ng mga nakalista doon? Nandoon lang naman yung sila Mary Grace Piatos. Oh. 'Di ba? Oh, eto, he cited the inclusion of so-called Dodong Gang, Jay Camote at Miggy Mango. Saklap, mga kababayan. Di po ba? Ang saklap po, mga kababayan. Bakit po? Biruin mo naman, mga bossing. Yung pondo na yon, nanggagaling po sa kinsenas katapusan na ibinabawas sa ating mga sweldo. Nanggagaling po doon sa mga binibili natin, mga kababayan, may mga tax ho yun. Tapos mapupunta, magiging pondo ng bayan, tapos i-distribute, magiging pondo sa mga confidential funds, etc., etc. Tapos, ngayon, ang makikita nating mga resibo na ipapasa nila, Dodong Gang, Jugs de Asim, sabi ni Neng Gigi, live ito, blue t-shirt mo ngayon, kahapon suot mo gray. Blue. Hindi, ano yan, replay ko lang na ano yan, nabasa yan. Di ba, mga kababayan, di ba ang saklap po nun, na tayo ho, mga bossing, si Sir Jelly, si Sir Jelly Moonshine, kasama ko dati yan. Nung siguro mga 16 anyos ako sa Burger King, sasabihin ko, naku, sayang. Kung walang tax to, sana kahit papaano pandagdag namin ng pambiling bigas to o ng ulam. Kaya lang wala parte ng bawat Pilipino ang pagbabayad po ng tax, mga kababayan. Di po ba? Okay, dahil parte ng bawat Pilipino, tanggapin natin. Kaya lang ho,
Pagka nagtatanong na tayo, saan napunta yung ibinawas sa amin? Doon kay Miggy Mango, doon kay Jay Camote, doon kay Dodong Gang, doon kay Jugs de Asim. Mga pangalan po, mga kababayan, na hindi po makita, no, sa PSA, na wala pong birth certificate, wala pong death certificate, at wala din pong Senomar o Certificate of No Marriage. Wala pong pagkakakilanlan. Sabi naman, okay lang yan. Wala tayong problema dyan. Kaya lang, kailangan bigyan nyo kami ng pagpapaliwanag. Sino tong si Mary Grace Piatos? Hiwalay na envelope. Kasama po iyon, mga bossing, na isasubmit noong sinubmit nila na sandamukal na mga resibo po. Diyan pa lang hirap na silang ipaliwanag. Dahil ako naniniwala ho, mga kababayan, kung ipapaliwanag ho nila ito, sa Congress pa lang, pinaliwanag na nila yan. Sino po ba naman ang leader ng bayan na papaabutin mo pa sa impeachment yung kalagayan mo? Siyempre hindi. Hanggat maaari, kung meron kang ebidensya, eto po lahat yan. Kumpletos recados po kami. Wala. Ang tanging nakita lang ho natin, mga boss, chief, amo, sir, madam, yung kapag kaipit na po silang sagutin, sasabihin na lang po nila, masakit na po ang dibdib ko. Di ba, pambansang nanay survivor, Vicente Tanque at Deminold Vlog. Masakit na po ang dibdib ko. Nasusuka na po. Hindi na po ako makahinga. Isugod nyo kami sa ospital. Yun yung ginawa nilang pang-eskapo para hindi masagot yung confidential fund na yun. Kaya tayo, mga bossing, ulitin ko, isinusulong ko yung kada senador pagkatapos ng trial, bigyan nyo kami ng pagpapaliwanag. Huwag kayong magtago. Nakaboto na ako, okay na, ganito, ganyan. Okay lang yan, iboboto ko to nang hindi ma-impeach, no? Kaibigan ko to mayayari ako dito. Pagagalitan ako dito. 'Di ba? Kaibigan ko to si Sara hindi ko pwedeng i-impeach to. Hiningan natin sila ng mga pagpapaliwanag at wala silang maibigay na paliwanag, yari sila. Di po ba, mga kababayan? Ganun lang ho yun. Kasi may nakikita ko dyan, mga senador ho, hindi pa ho nag-uumpisa yung trial. Hindi pa nahahalungkat, hindi pa nakikita yung ebidensya, hindi pa naririnig yung prosecution panel. May boto na daw po sila. Haharangan daw po ang impeachment ni Inday Sara Duterte, mga bossing. Di ba? Para saan po yun? Nagsenador para sa atin? Para sa mamamayang Pilipino? Para mahagilap yung mga nawawalang pondo? Hindi. Nagsenador dahil doon sa mga kakampi nila para ipagtanggol. Di ba, Mamita Star Talk Roland Acosta, sabi sa isang news, mahirap daw ma-impeach dahil halos kaalyado daw ng Duterte ang mga senador. Nakita ko yata yun. Si Malutikia yung inimbitan nila. Maka Duterte yun. No, yung kaila Ed Lingaw, imumove yung mga senador. Maka Duterte yun. Anyway, kaya gusto natin na ipapaliwanag ng mga senador yung kanilang magiging hukom. Upang sa ganon, malaman natin ano ba dahilan. Oo nga tama pala si senador ganito, no? Hindi pala talaga mai-impeach kasi may ganitong paliwanag. 'Di ba? Tama pala si ganito. Tama pala si Robin Padilla. Talagang hindi pala pwedeng i-impeach kasi ganun ang ganda ng paliwanag ni Robin Padilla. At least tayo mga kababayan, hindi tayo mag-iisip na si Robin Padilla kasi kaibigan lang yan kaya bumoto yan. Pata sa atin.
Di po ba, mga kababayan? Patas po. Pero sa lupit po ng prosecution panel, mga bossing, tingin ko ho dito, lalamunin po ng buhay yan, mga kababayan. Kasama na ng sandamakmak na ebidensya at kasama na, sabi ni Brown, Pakazum, panira ka boss, alam mo magtrabaho sa loob mismo ng Senado o kaya maging trabahador ka ng isang senador o congressman para alam nyo ang tunay na nangyayari. Bulol! Kailangan pa ganon? Kailangan ba maging alalay ako ni Robin Padilla? Hindi. Humihingi lang kami. Hihingi lang kami, no? Ng paliwanag ng bawat isang senador. Bakit po bawal? Bawal humingi ng paliwanag. Saan po galing yung pondong hinahanap? Di ba sa mamamayang Pilipino? Saan po galing ang sinusweldo ng mga senador? Di ba sa mamamayang Pilipino? Karapatan namin. Bakit mo inimpeach si Inday Sara Duterte? Bakit hindi mo inimpeach si Inday Sara Duterte? Malalaman natin. Di po ba? Malalaman natin, hilaw na hilaw ang sagot ni Bato. Hilaw na hilaw ang sagot ni Robin Padilla. Di po ba? Patas sa atin yun, mga kababayan. Tapos yun, sa ending, biglang Bongo! Nagulat po kami sa inyong hatol. Bakit po inimpeach nyo si Inday Sara Duterte? Sabi ni Bongo, kasi nakabase ako sa ebidensya. Ang daming ebidensya. No? Positibo. Naku po. Yung pala, deep inside, Kasi nakita ko, 26 million ang boto ko. Kaya kong tumakbo sa pagka-presidente. At etong si Inday Sara Duterte, ang kalaban ko sa pagka-presidente. Di po ba? Impeach ko na ngayon. Naku po, lagot.